Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Ilang mga araw pa pumunta ako ng Jensen upang makapag-enroll sa first year college. Nag-enroll ako sa isang school dito sa Jensen at baka naman makapasok sa scholarship. Dahil nalista ang pangalan ko kung sakaling may scholarship na matatanggap. Pinili ko ang Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Samahan ng mga mag-aaral sa Filipino. Doon nag-upa ako ng boarding house sa Jensen. Kasama ko ang tatlo kong pangpinsan, sina Ruby, Chunray at Aldrin. Binigyan namin ang may-ari ng boarding house ng 1.5. Nag-amot-amot michin para may matuluyan kami habang magstay or habang nag-aaral. Pagpunta ko ng school, nakita ko ang mga list sa scholarships. Pero wala ang pangalan ko. Ang sabi ko, okay lang. Mag-a-apply na lang ako ulit ng mga scholarships pa. Hanggang sa pag third year college ko na, wala pa din. Ang daming balance sa SOA. Kapag nag-e-exams ako, wala akong perang pambayad. Kaya ang ginawa ko, Chin, habang may pila, nagpipray ako sa labas. Dahil 500 pesos lang ang pera ko. Sabi ko, pwede kaya to. Pagpasok ko, Chin, ang sabi agad, Mr. Go, ikaw na naman. Ang sabi ko din, opo ma'am. Pero tinanggap naman ng 500 to 1K ko. May araw ding walang-wala. Kaya di ako pinapa-exams. Umuwi na lang ako sa boarding house, iiyak na lang ang lahat. Hanggang third year college lang ako, Chin, hindi ko na tinapos. Dahil nga sa financial problem. Pinaalis din kami ng may-ari ng boarding house. Tungang gabi kay di mi makabayad. Parang pinalayas kami. At doon na lang kami sa mga nakakilala namin or kakakilala namin. Natatawa ako minsan sa mga na-experience ko sa pag-aaral. Pero salamat sa Diyos. Graduate na. Ang mga pinsan ko, same sa school. Ako na lang ang naiwan. Pero sabi ko, balang araw, makakapagtapos din ako. Year 2021. Wala na ang aming haligi ng tahanan. Ang lolo namin. Daming mga pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Pero kami ay nagpatuloy sa pasasalamat sa Panginoon. Dahil siya lang ang may-ari ng buhay natin. October 2023. Tumakbo ako bilang SK chairman sa barangay namin. Ang resulta, natalo ako, Chin. Pero sabi ko sa sarili ko, experience ko din naman, pinasaya ko lang ang sarili ko upang magpatuloy. Dahil alam ko, malayo pa ang landas na tatahakin ng ating buhay. Nag-resign ako sa aking posisyon bilang PYAP Federation Region Officer at Pag-asa Youth Association of the Philippines Federation President Sarangani Province. Dahil sa mga obligasyon sa buhay. Itong taong to, napag-isipan kong lumuwas na lang sa Manila para magtrabaho doon. Mag-iipon para makabalik sa pag-aaral. Last September 25, 2024, flight ko papuntang Manila at pagdating doon, naghanap ako ng trabaho. 1 month, ang daming standards na ibang company or mataas ang standards. And also November 6, 2024, tinanggap ako sa isang company sa Manila sa office ng Shopee Lazada. And I was so thankful to the Lord. Kahit sa daming pinagdaanan ko na struggles, problems, pero patuloy pa rin. Ika nga ni Kuya Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. At gawin din nating lakas at inspirasyon ang mga pagsubok na dinanas natin sa pamilya. Sa pag-aaral man, sa trabaho. Pero hindi hadlang yon na doon na lang tayo
kailangan magpatuloy pa rin. Kasi balang araw, makikita natin ang mga bagay na hindi pa natin nakikita. Lumaki ako sa church. Kaya pagpunta ko ng Manila, naghanap ng simbahan para makapagsimba. Nakita ko ang Journey Church Philippines, Manila. And thanks God. The Bible says in Jeremiah 29:11, I say this because I know the plans for you. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give a future you can look forward to. Sa aking beloved, Lola Lolita Balandan Tawara. I love you, Uncle at Auntie, sa pag-aaruga at pag-aalaga sa amin. Dahil ako yung bunso sa 6 na magkakapatid. To my blind brothers and sisters, mga kabataan, patuloy lang sa pag-aaral habang may mga magulang pa kayo. Kasi ang iba, hindi nila ramdam ang nararamdaman ko. But because of Jesus' love, naging matatag ako. Nagpursige. Naging madiskarte sa buhay. Iba-iba man tayo ng experiences ngayon. Basta laban. Mga tagapakinig, sana'y may napulot kayong aral sa kwento ng aking buhay. Thank you, Chini. And so sorry sa mahaba kong story sa buhay. And God bless you. Maraming salamat po. Ang inyong kamags, J.R. Tawara. Go. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.